Hello guys! Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At maraming pa akong share sa inyo ng mga cake decorating ideas, tips, and techniques. Thank you guys! So for today's video, gagawa naman tayo ng frozen themed cake. Bali guys, ang flavor ng cake na to ay mocha chiffon with chocolate mousse filling. And then, dinrizzle ko siya guys ng caramel fudge. And then, ang size naman nito ay 8x4. Pero ang talagang order lang sa akin ay 8x3. Pero syempre, dahil generous tayo agoy, ginawa ko na siyang 8x4. Bali yan guys, ang pinaka-base ng cake natin for today is white lang siya. Gustong-gusto ko yung mga ganitong cake kasi napaka-neat niyang tingnan and napaka-simple lang. Then yan, gumagawa tayo dyan ng rim. Bali, ang gamit kong tip dyan ay parang crown ba siya? Yung marami siyang parang ngipin o parang tinik-tinik. Ganun guys. Hindi kasi ako masyadong familiar sa mga crows ng piping tips. Sorry na. At yan guys, gagawa tayo ngayon ng ating drippings. Bali, papakita ko sa inyo, i-heat ko lang siya ng 15 seconds yung ating icing. Yung mismo icing natin kanina guys, yan na rin yun. Kung mapapansin nyo, mas tumingkad pa ang kanyang color guys. Kasi, sabi ko nga, ang icing natin kapag ka nakakaramdam yan ng heat, ay mas tumitingkad siya. And then, lumabnaw na siya. After natin yung microwave, medyo may init pa siya ng konti. So, halu-haluin lang natin siya hanggang sa maging pino pa ang consistency niya. And then, i-room temp lang natin. Kung nagmamadali naman tayo, pwede natin i-ref saglitan lang. And then, yun na, pwede natin i-pipe. Ganun lang ako gumawa ng drip guys kapag hindi naman nag-request yung ating client na dapat white chocolate. Pero dati, ang gamit ko talaga ay white chocolate. Pero kasi kapag yung binigay kong package ay hindi na akma doon sa budget na kailangan pa natin siya lagyan ng white chocolate kasi syempre mas pricey yun, 'di ba? Yun, pwede naman yung ganito. And okay naman, cute din naman tingnan. Ang importante lang ay yung makuha natin yung tamang consistency, yung dadaloy siya and then hindi magbuubo at the same time hindi rin siya sobrang labnaw. And after pala natin siya ilagyan ng drip, dapat binabalik muna natin siya sa ref kasi kung nandun pa yung pagdaloy ay dadaloy siya hanggang bottom part, hanggang rim natin. So, hindi na siya magandang tingnan. Kaya mas maganda kapag binabalik natin siya sa ref para mag-set siya ulit at mag-stop yung pagdaloy niya pababa ng ating drippings. So, yan guys. Diyan naman sa ating mga topper, syempre, nag-print lang tayo. Kung saan ako kumukuha ng mga saan ako kumukuha ng mga piniprint natin, nasa Google yan lahat guys. Kung ano yung gusto natin na toppers, kunwari yan na ulo lang yun ni Elsa and then yung damit niya ay icing, diba? Yung ulo lang ni Elsa, meron kang makukuha nun talaga. Marami yan sa Pinterest at kung wala ka namang Pinterest, ayaw mo sa Google lang masyado ng marami. I-search mo lang yung pinaka-akmang code. Kunwari, Elsa head. Ganun, lalabas na yon, cake topper. Lalabas na yon siya, guys. Diyan sa Google lang ako. And then, syempre, ini-edit lang natin siya. And yun, print na kaagad yun. Ini-edit lang natin para sa size niya. And then, itong ating package for today ay meron siyang kasamang 12 pieces cupcakes. Bale, kasama siya sa package, hindi siya free. Kapag mga napapansin ko yung mga pinopost ng ating, hindi ko naman sila kino-question kung yun yung marketing strategy nila, pero kasi ako ay very transparent talaga. Kung ano yung kasama dun sa package ko, hindi yun siya free. Kasama yun siya sa binayaran ninyo talaga. Ngayon, kapag sinabi nyo sa akin na ayoko po ng cupcake, so ang package natin ay less
300 pesos lang. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa ating mga kung meron ako mga viewers na hindi sila yung bakers, ang lahat ng kasama diyan ay binabayaran natin yan lahat. Ultimo yung ating mga yung ating mga cake toppers, ganyan, kung ano-ano, lahat yan kasi ginagastusan din namin. So hindi yung walang free dyan, lahat yan binayaran mo. Kahit yung mga candle na tinutusok namin dyan, kasama yan sa package, kasama yan sa binayaran ninyo lahat. So, lahat tinototal kung magkano, and then yung pinaka-outcome niya, yun yung i-deliver namin na prices sa inyo. Yun. And then, ano nga bang ating hanash for today's video? Bali, lately kasi naging active ako sa iba't ibang baking groups na sinasalihan ko kasi kapag sobrang busy ako ay hindi ko talaga napapansin o hindi ako pumapasok, nakikita ko yung mga post pero hindi ako nagko-comment. Meron kasing mga mas bago pa sa atin na mga home bakers ngayon na para bang confused sila. Yung ganitong size ba, pwede na ba to presyohan ng ganito? Ang pinaka maa-advise ko lang talaga ay bago tayo magbenta, dati sinasabi ko na huwag mo sasanayin yung mga customers mo na mura ka magbigay. Dahil once na itinaas mo na ng kahit 50 pesos yan, feeling nila ay umangat ka na, mahal na, ayoko na, ganyan. Pero, tama yun na hindi natin sanayin ang ating mga customer na ibigay natin siya ng mura. Dahil totoo naman, once na nag-angat ka, maski 50 pesos lang yan, parang ang laki-laki na ng kasalanan mo. Para bang ang hirap i-explain sa kanila na noon ay 4 pesos lang ang isang itlog at ngayon ay 10 piso na. Para bang ganon, isang pirasong itlog pa lang yun na. Syempre, hindi lang isang pirasong itlog ang ingredients ng ating cake. Ultimo piping bag na ginagamit natin ay 12 pesos na isa. Ganun ba? Lahat-lahat yan, kailangan natin i-consider. So, yung balik tayo dun sinasabi ko kanina na lahat-lahat ng ginagastos natin ay dapat kasama sa ating costing, kasama sa dapat nating pababayaran sa ating mga clients. Pero may twist dyan. Kung bakit? Dapat kapag gumagawa tayo ng ating mga orders kung bago pa lang tayo sa industry ganito, dapat bago tayo magpa-order, i-make sure natin na, for example, 500 pesos yung gusto mong i-price doon sa ginagawa mong certain cake. For example lang tayo, 500 is a very small amount na sa ating mga home bakers, diba? 500. Pero guys, iisipin natin na yung 500 pesos para sa ating mga customers ay napakalaki na nun. Kung bakit? Napakaraming bigas nang mabibili nun, promise. Pero handa silang magbayad ng 500 para sa isang maliit na cake na worth 500 pesos basta makuha natin yung kanilang total customer satisfaction. Ano ba yun? Masarap, fresh, maganda, yun, lahat-lahat ng yun. Hindi nakakaumay, yun yung mga gusto nila, hindi masyadong matamis, hindi maalat, hindi mapait, ganon. Yun yung sinasabi kong total customer satisfaction. So kapag yun, natutunan natin o nagawa natin sa ating products ay magiging confident pa tayo na magpresyo doon sa ating cake. Tulad nito, kapag itong cake ko nito, for example lang kapag binigay ko to ng halimbawa 2,000 pesos yung isang set tapos tinawaran siya ng 1,000 pesos lang, mas kayang-kaya kong sabihin sa clients ko, no po ma'am, hindi po yan kaya ng 1,000 pesos. This is 2,000 pesos po talaga. Kasi alam ko yung worth ng bawat raw ingredients,
ng bawat materials like mga piping bags, yung mga disposable natin mga materials, mga cake boards and cake drums, yung mga boxes natin, mga bala ng stapler, yung mga scotch tape, yung mga wipes na ginagamit natin pang punas-punas, tissue, panghugas ng mga ating mga pinaggamitan. Lahat-lahat ng yon dapat kasama sa costing natin. And most importantly, alam ko yung value ng aking time, ng aking effort, ng aking skills. Value yourself, kumbaga. So, para maibenta natin itong cake na ito ng 2,000 pesos, dapat i-make sure natin na masarap to at maganda. Dahil once na nakuha natin yung ating total customer satisfaction, I doubt it na babaratin ka pa. Baka bigyan ka pa nga ng tip, diba? So, yan lang guys. Yun lang muna guys for today's video. Hope na meron kayo natutunan maski papano dito sa ating video. And thank you so much for watching. And see you again next time. Thank you. Bye!